Alam mo, madalas kasi kapag nagpapa-check up tayo, 'di ba? Parang may hinahanap tayong certainty. Oo, yung tipong siyensya talaga. Gusto natin nakikita natin yung problema. Exactly. Parang pag nabali yung braso mo, ipapa-x-ray mo, Tapos makikita mo yung malinaw na puting linya sa buto. tapos ituturo yun ng doktor at sasabihing, ayan, bali yan, ayan ang problema. Kasi nakakapanatag yung mga bagay na nakikita at nahahawakan natin. Gusto nating ikakategorya ang mga karanasan natin sa mga kahon na madaling intindihin, may problema, tapos may siyentipikong solusyon. Pero paano kung pumasok tayo sa mundo ng pananampalataya? Yung tipong panggagamot na ginagamitan ng kapangyarihan ng isip, biglang nasisira yung x-ray machine na yon. Wala na tayong malinaw na linya. Kaya sa paghihimay natin ng mga dokumento ngayon, titignan natin kung ano ang mangyayari kapag ang sinaunang sistema ng paniniwala e bumangga sa modernong teknolohiya. At sobrang interesting ng mga hawak nating sources na yun. Sobra. Bale may hawak tayong dalawang material. Una, isang manifesto o parang CV ng isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo. Tahasan niyang pinapakilala ang sarili niya bilang unang instrumento na pinili ng Diyos. Tapos yung pangalawa, Yung pangalawa is isang napakahabang actual na transcript mula sa isang Zoom healing session. At nangyari ito ngayong araw mismo, May 24, 2026. isipin mo iyon, isang live session kung saan nagtitipunan ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Umiikot sila sa isang digital na espasyo para humingi ng lunas. At sa pamamagitan lang ng isang boses sa kabilang linya ng video call. Kaya tatanungin kita, oo, ikaw na nakikinig ngayon, ano ba ang pumapasok sa isip mo kapag pinagsama ang konsepto ng himala at yung pag-click mo ng join meeting sa Zoom? Okay, himayin natin ito. Kasi nakasanayan na nating isipin na ang mga faith healers matatagpuan sa mga malalayong probinsya, di ba? Oo, yung tipong kailangan mo pang maglakbay ng malayo, pupunta ka sa mga kubo. Pero si Olalo, gumagamit siya ng mga platforms tulad ng YouTube at Zoom. Libre ang kanyang panggagamot, walang hinihinging bayad. Kasi daw direktiba ng Diyos. Tama. Nguhit mula sa binasa nating transcript, malinaw na mayroon siyang isang napakabigat na kondisyon bago gumana ang kapangyarihan niya. Kailangan mo ng ganap at matinding pananampalataya kay Hesukristo. Yon ang nagiging bayad niya sa prosesong ito. Actually, hindi pera ang hinihingi, kundi ang kumpletong pagpapasakop ng isip at paniniwala ng pasyente. Kapag tiningnan natin ang sikolohiya sa likod niyan, lumilika ito ng isang napakatalinong situsyong para sa mismong manggagamot. Paanong naging matalino? Kasi kung gumaling ang pasyente, ito ay isang ganap na himala at patunay ng kapangyarihan niya. Pero kung hindi naman gumaling yung pasyente, Ibig sabihin, kulang ang pananampalataya ng pasyente. exactly. O kaya, hindi niya nasunod ng perpekto yung mga tagubilin. Isang unfalsifiable loop siya. Hindi kailanman magiging mali yung manggagamot. Grabe, no? At kapag tiningnan mo yung mga tagubilin niya, napaka-specific na halos imposible minsan na hindi ka magkamali. Tulad nung kay Ronnie. Oo, si Ronnie. May isang pasyente sa Zoom transcript si Ronnie. May malala siyang katarata. Hindi na daw siya makapag-drive sa gabi dahil sa sobrang silaw. At inabisuhan na siya ng mga espesyalista na kailangan maoperahan. Pero ang reseta sa kanya ni Olalalo, uminom ng purong katas ng 3 kalamansi. Walang halong tubig. Umaga, tanghali at gabi. Bago kumain. At ito yung catch. Kailangan magpalipas ng eksaktong 30 minutes bago uminom ng tubig o kape. Para hindi daw maging acidic. Ang specific, di ba? Kasi kapag napalampas mo iyon, let's say uminom ka ng tubig sa ika-29th na minuto, doon papasok yung palibanag kung bakit hindi ka gumaling. Wow. O nga, no? Ang ganitong antas ng detalye, nagbibigay siya ng ilusyon ng isang medical na reseta sa halip ng mga komplikadong chemical na ginagawa sa laboratorio. Gumagamit siya ng mga pangkaraniwang bagay sa kusina. Makikita rin natin yang sa isa pang pasyente na nakakaranas ng binhod o pamamanghid sa paa. Ang solusyon na binigay ay gumamit ng bola na may mga tusok-tusok. Yung tinawag nilang bola na burangay tunok-tunok. Oo, yun nga. I-massage daw yung mga ugat sa paa araw-araw.
Para siyang pinaghalong spiritual guru tapos telemedicine doctor. Na gumagamit ng mga simpleng remedies. Meron pang isa, nagkonsulta kasi Makati at may masamang amoy daw yung tenga. Imbis na papuntahin sa ENT specialist, pinayuhan siya ni Olalo na patakan ito ng lana. Yung coconut oil, di ba? Oo, tapos pinagbawalan siyang gumamit ng cotton buds. Pero alam mo kung ano yung pinaka nakakatawa at may bahid ng irony rito. Ano yun? Nung sinisi ni Olalo yung posibleng sobrang paggamit ng cellphone, kaya raw nagkakaganon yung tenga ng pasyente. Isipin mo yun. Di ba? Sinisisi yung cellphone sa isang sakit habang siya mismo nangangamot gamit ang internet at teknolohiya ng Zoom. Ang irony na yan nagpapakita ng isang malalim na pag-aakma ng tradisyonal na paniniwala sa makabagong panahon. Tinatanggap nila ang teknolohiya bilang daluyan ng kapangyarihan. Pero at the same time, Tinitingnan pa rin nila ang teknolohiya bilang potensyal na ugat ng sakit o kasamaan. At kung titingnan natin ng mas malalim kung paano pinangangasiwaan ni Olalo yung mga consultations na ito, makikita natin na sistematiko niyang nililipat ang responsibilidad pabalik sa pasyente. oo, pati sa community nila, may isang part sa transcript na kapansin-pansin. Isang ina yung lumapit dahil yung 12 taong gulang niyang anak nalululong na umano sa droga. Nawawala daw sa sarili. Tapos anong ginawa ni Olalo? Sa halip na pagalingin yung bata, ang ginawa niya sinabon yung nanay. Pinagalitan niya yung ina sa mismong video call. Kasi nga sa doktrina niya, ang sakit o pagkaligaw ng landas ay hindi lang isang pisikal o kimikal na issue. Tinitingnan niya ito bilang manifestasyon ng isang mas malaking espiritual na pagkukulang sa loob ng tahanan. Sinabi ni Olalo na hindi mangyayari ang anumang pagbabago sa anak kung ang mismong mga magulang hindi nagpapakita ng tamang pamumuhay bilang halimbawa. Ang konseptong ito ng personal accountability sa faith healing napakalakas. Pinapakita nito na ang panggagamot hindi isang magic pill na lulunukin mo lang. Nangangailangan ito ng ganap na moral at espiritual na pagbabago sa buhay mo. Totoo. Pero wait, kung ganito kalakas ang kontrol niya sa isip ng pasyente para pagalingin ang pisikal na sakit at baguhin ang pamumuhay ng pamilya, hindi nakakagulat na umabot ang power na to sa labas ng katawan. Anong ibig mong sabihin? Paano kung ang banta hindi galing sa sariling pagkukulang, kundi mula sa ibang tao? Paano kung literal na kaaway ang kalaban mo? Diyan napapasok yung doktrina niya tungkol sa power of mind. Eksakto. Ayon sa kanyang manifesto, binigyan daw siya ng kakayahan na makita ang buhay ng isang tao, mga kasalanan ng buhay at patay, at makita yung hinarap. Ang interesting na bahagi sa power of mind na inaangkin niya is hindi lang ito nakafocus sa personal na health. Ginagamit niya ito upang iposisyon ng sarili bilang isang taong nakakaalam ng katotohanan bago pa man ito mangyari o mailatlata sa mga balita. Oo, makikita natin yan sa paraan ng pagbanggit niya sa ilang isyung nasyonal at politikal. At para lang maging malinaw sa'yo na nakikinig sa atin ngayon, inilalahad lang natin ang nakasulat sa dokumento ng walang kinikilingan. Oo, we are completely neutral here. Ipinagmamalaki kasi ni Olalo na siya umano ang unang nakapansin at nagbalita na hindi totoo na nahuli si Saldico. Ito ay isang pangyayari na inilabas sa panahon ni Marcos. Hindi natin sinusuri kung totoo yung pahayag niya. Ang tinitingnan natin kung paano niya ito ginagamit. Tama. Ginagamit niya yung mga pambansang issue bilang patunay o parang resibo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit para sa mga tagasunod niya, ang tunay na patunay ng kanyang power of mind ay wala sa politika. Nasa araw-araw na pakikipagdigma nila sa mga masasamang espiritu at sumpa. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin kasi may isang kwento mula sa Zoom transcript na para bang kinuha mula sa isang pelikula tungkol sa kulam. Yung kay Marites ba ito? Oo, ibinahagi ito ng isang miyembro na nangangalang Hilda. Kinukwento niya yung kaibigan niyang si Marites. Ang asawa kasi ni Marites mapang-abuso at nag-aangkin na may makapangyarihang orasyon o itim na mahika. Tapos, nung nalaman ng asawa yung tungkol sa pananampalataya ni Marites kay Olalo, nagbanta siya, di ba? Tahasan siyang nagbanta. Gusto niyang makaharap si Olalo para subukan kung sino ang mas malakas.
Isang klasikal na paghamon ng kapangyarihan yan. Gusto niyang patunayan na yung sarili niyang kaalaman sa mahika ay mas matimbang kesa sa proteksyon ng binibigay ng pananampalataya ng asawa niya. At alam mo kung anong ginawa niya para patunayan na siya ay immortal? Ano? Na hindi daw siya tatablan dahil sa orasyon niya at mas malakas siya kay Olalo. Sinadya ng asawa ni Marites na uminom ng lason. Seryoso? Oo, at ang kinalabasan, kinabukasan, tumawag si Marites kay Hilda para ibalitang yung asawa niya nasa morgue na. Namatay yung asawa? Namatay dahil sa lason na ininom niya para lang subukan ang sarili niyang orasyon. Ito yung uri ng naratibo na nagpapatibay sa katapatan ng isang grupo eh. Sa paningin nila, ang pagkamatay ng asawa ay hindi isang trahedya ng lason at kimikal, Kundi ano? kundi isang tagumpay ng liwanag laban sa dilim. Wow. Tas may kasunod pa yan ha. Nagkaroon pa ng literal na labanan ng mga langis. Labanan ng langis? Oo. Kinuwento ni Hilda kung paano niya sinubukan yung maitim na langis na ginagamit nung namatay na asawa sa mga orasyon nito. Kumuha si Hilda ng isang patak. Take note, isang patak lamang ng pinagpalang langis ni Olalo. Tapos? Ipinatak ito sa maitim na langis ng asawa. Ayon kay Hilda, unti-unting luminaw ang buong langis ng asawa. Pisikal at nakikitang patunay. Sa paningin nila kung sino talaga ang naningibabaw. Pero naiintriga ako sa spiritual warfare na yan eh. Bakit kailangang umabot sa pag-inom ng lason at tunggalyan ng langis? Bakit nga ba? Di ba pwedeng nanggagamot lang siya sa Zoom gamit yung kalamansi at coconut oil? Bakit kailangang maging marahas yung narrative? Sapagkat ang tradisyonal na panggagamot sa Pilipinas at sa maraming kultura, kahit piniharan pa ito ng modernong teknolohiya at Kristyanismo, nakaugat sa paniniwalang animismo. Animismo? Oo. Yung sakit, yung pang-aabuso, ang masamang kapalaran, lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay nakikita bilang isang sinasadyang pag-atake mula sa isang tao o espiritu. So may kalaban talaga. Kaya ang proseso ng paggaling ay hindi pwedeng maging pasibo lang. Ang paggaling ay nangangailangan ng pananalo laban sa isang umaataking puwersa. Ang panggagamot at ang digmaang spiritual ay magkaugnay. Hindi mo magagawa ang isa kung hindi mo ipapanalo ang isa. Napakalalim nun. Kaya pala ganun katindi yung debosyon ng mga pasyente niya sa Zoom. Totoo. Yan, teka lang ha. Ang layo ng tinalon natin kung titignan mo yung susunod na bahagi ng dokumento. Bakit? Anong meron? Kung ang power of mind niya ay kayang makakita ng hinaharap, makatalo ng mga orasyon, at makapagpagaling ng katarata, saan pa niya ito ina-apply? Saan nga ba? Paano napunta ang isang taong nagrereseta ng kalamansi sa pamamagitan ng internet sa pagiging isang high roller sa mga international casino? Ito na yung pinaka nakakabaliw na part. Sobra. Kasi iyan ang nasa pinakadulo ng transcript na ito. Ito yung puntong hindi mo inaasahan mula sa isang karaniwang manifesto ng isang faith healer. Ang pag-angkop ng banal na kapangyarihan sa isang mundo na pinapatakbo ng malamig at perpektong statistics. Sa huling bahagi ng Zoom session, biglang naging napaka-defensive ni Olalo at naglatag siya ng mga kwento kung paano niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang manalo sa mga kasino. At hindi tayo nag-uusap dito ng barya-baryang taya lang nga. Hindi talaga. Ang pinag-uusapan natin ay mga slot machines at yung lamesa ng roulette. Ibinahagi niya yung isang pagkakataon kung saan nakita niya umano na ang isang slot machine mananalo ng 121,000 pesos. Nakita niya yun beforehand. Oo, gusto niyang lumipat sa machine na iyon pero tinapos muna niya yung 100 piso na naisubo niya sa nilalaro niya. Pag-alis niya, may umupo raw na iba at nakuha agad yung malaking premyo. Sayang. Meron din daw 1.5 million pesos na sana isa kanya, pero pumunta siya sa banyo para umihi. Tapos pagbalik niya, nakuha na ng isang babae. Kapansin-pansin dito ang tinatawag natin sa psychology na confirmation bias. Paanong confirmation bias? Kasi kapag nanalo siya, iyon ay katibayan ng kanyang divine power, di ba? Ngunit kapag natalo siya o hindi nakuha ang jackpot, palaging may external na dahilan na makakapagpaliwanag. Na-late siya, may ibang umupo, o kailangan niyang umihi. Exactly!
Ang kapangyarihan niya sa kanyang isip ay palaging perpekto. Ang sirkumstansya lang ang pumipigil dito. Pero ipinagmalaki rin niya yung mga actual niyang napanalunan na 90,500 pesos, 52,000 pesos at 7,000 pesos na nakuha niya sa loob lang ng kalaating oras. Parang siyang Robin Hood ng probability. Di ba? Ibig sabihin, ang kasino ay nakadisenyo base sa tinatawag na house edge. Matematika ang kalaban mo at ididisenyo ang bawat laro para palaging panalo ang kasino sa huli. Pero ang inaangkin ni Olalo, ginagamit niya yung mismong boses ng Diyos para i-hack yung matematika at nakawin ang kalamangan pabalik sa kanya. Lalo na doon sa kwento niya sa roulette, inilarawan niya na bago pa man ihagis ng dealer ang bola, alam na niya kung saan sa 30 numero ito babagsak. Ang pag-angkin na iyan ay sumasalungat sa lahat ng batas ng physics at possibility. Kasi chaotic system, di ba? Oo, meron kang umiikot na gulong, ang bolang inihahagi sa kabilang direksyon, tapos may mga deflectors pa na nagpapatalbog sa bola. Pero ayon kay Ulalo, sinasabi sa kanya ng Diyos ang eksaktong numero. At dahil daw sa kanyang napakalinaw na winning streak, sinundan siya ng mga security cameras. At tuluyan siyang naban, di ba? Naban sa napakaraming kasino sa Australia, mula Brisbane hanggang Sydney. Iginigiit niya na wala siyang nilabag na anumang batas, wala siyang ginawang money laundering at lalong walang pandaraya. So bakit siya naban? Kasi nakita daw ng mga security na ekstraordinaryo ang kanyang nagagawa na hindi kayang ipaliwanag ng system nila. Pero ang laking kontradiksyon niyan, di ba? Paano pinagsasama ng kanyang mga tagasunod ang konseptong ito ng kabanalan at ang madalas na pamamalagi ng leader nila sa mga pasugalan? Kung saan nag-iikot ang alak at pera, Tinitingnan niya iyon mula sa isang matapang na theological na depensa. paano niya dinipensahan? Inaunahan na niya ang mga babatikos sa kanya. Sinasabi niya na ang pagsusugal ay hindi kasalanan kung ang pera ay pagmamay-ari niya at hindi niya ito ninakaw. Sa bagay. At para ipagtanggol ang sarili niya, binabatikos niya yung mga tradisyonal na simbahan. Sinasabi niyang itinuturo lang daw ng mga relihiyon na kasalanan ang sugal upang ang pera ng mga tao ay mapunta sa koleksyon ng simbahan. Kaysa mapunta sa kasino. Ahasan niyang binabasag ang tradisyonal na imahe ng isang banal na tao na dapat nakasuot ng simpleng damit at nagdadarasal lang sa altar. Kaya, sa pananaw niya, ang pagpunta sa kasino ay hindi isang bisyo, kundi isang pagpapatunay. Pagpapatunay. Eksakto yon ang mekanismo. Ang kasino, sa kanyang naratibo, ay hindi isang pugad ng kasalanan. Ito ay isang napakalaki at napakamahal na laboratorio kung saan empirical at konkretong napapatunayan ang kanyang kakayahan. Kaya pala. Sa tuwing nakakahula siya ng numero at nag-uuwi ng pera, pinapatunayan niyang totoo ang mensaheng natatanggap niya. Hinahamon niya ang lipunan at ang ibang mga relihiyon na patunayan ang kanilang sariling pananampalataya. Kung paano niya pinatunayan yung kanya. Sa pamamagitan ng paggiba sa mahigpit na mathematical na system ng $1 bilyon na industriya. Ang pagiging banned niya sa kasino sa pamamagitan ng mga CCTV cameras na nagmamasid sa kanya ay tila isang milagro na naidokumento ng siyensa. Nakakakilabot na isipin na itinuturing nilang patunay ng himala ang isang CCTV footage ng casino security, di ba? Binabago nito ang lahat ng nakasanayang nating konsepto tungkol sa kung paano kumikilos ang pananampalataya sa modernong panahon. Talagang mapapaisip ka. Ibubuod ko lang yung nakakabighani at nakakalulang mundong ito ni Narciso Alalo na hinimay natin ngayon, ha? Sige. Nagsimula tayo sa isang simple pero mahigpit na reseta ng 3 purong kalamansi at coconut oil sa pamamagitan ng isang Zoom call na naglalagay ng buong bigat ng responsibilidad sa pananampalataya ng pasyente. Tapos lumipat tayo sa spiritual warfare. Lumipat tayo sa kung paano ang psikolohiyang ito ay nagiging isang aktibong larangan ng digmaan laban sa mga asawang umiinom ng lason at mga maitim na langis. Hanggang sa makarating tayo sa pinakasukdulan. Kung saan ang taong nagbibigay ng libreng lunas sa internet, siya ring tao na humahak sa probability ng mga kasino sa Australia. At gamit daw yung direktang linya niya sa Diyos. Grabe. What a journey. Ipinapaalala nito sa atin kung gaano kakomplikado ang pag-iisip ng tao pagdating sa paghahanap ng lunas, pag-asa at kontrol sa isang mundong madalas ay wala tayo nun.
At habang isinasara natin ang usapang ito, may isang kaisipang magandang iwan sa iyo na nakikinig ngayon para pag-isipan mo. Ano yun? Ipagpalagay natin, kahit isang sandali lang, na may isang tao sa mundo na talagang biniyayaan ng kapangyarihang makita ang hinaharap, makagiba ng mga sumpa, at makapagpagaling ng mga may sakit. Okay, let's say totoo siya. Inaasahan ba natin na ang taong iyon uupo ng tahimik sa loob ng isang sagradong templo na sumusunod sa lahat ng conventional na patakaran ng lipunan? Magandang point yan. O mas malamang ba na makikita natin siyang sinusubukan ang mga limitasyong ng mundong ito? Tahasang kino-question ang mga lumang institusyon ng simbahan at baka nga pinapatunayan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpalo ng jackpot sa mga roulette tables ng malalaking kasino. Sa huli, paano mo ba talaga sinusukat ang isang milagro? Isang katanungan na nagbabalik sa atin dun sa basag na X-ray machine na binanggit natin sa simula. Totoo. Minsan kasi, ang katotohanan ng mga tao ay hindi isang malinaw at puting linya na nakikita ng siyensya. Minsan, ito ay kasing gulo ng isang bolang tumatalbog sa isang lamesa ng roulette kung saan ang panalo o talo nakasalalay lamang sa kung saan ka pumiling maniwala. Kaya patuloy lang tayong mag-obserba. Oo, kaya ikaw, patuloy kang maging mapanuri sa mga bagay sa paligid mo. Patuloy na magtanong kung paano at bakit gumagana ang mga paniniwala ng tao. At higit sa lahat, laging panatilihing bukas ang iyong isipan. Hanggang sa susunod nating paghihimay.